Tatanungin kita, salamat General Pereira, salamat General Katapang. Michael Cataroha, lumapit-lapit ka sa mikropono. Kailan ka tumakas? July 7 po. July? 7 po. Anong oras? Alas 9 mo na umaga. Alas 9 na umaga. Anong oras? Magandang araw po mga kababayan at welcome back po sa ating panibagong update. So Tropang Tausug po ang inyong lingkod. Pero bago tayo mag-start mga kababayan at huwag po natin kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel Tropang Tausug at pa-like and share po ng ating mga videos update. So yun mga kababayan at ito po ang ating update patungkol po dito sa PDL sa New Bilibid Prison po na tumakas na si Michael Cataroha at humarap na rin po sa pagdinig sa Senado mga kababayan at pakinggan natin po ang kanilang hearing mga idol. Now in session. In the presence of Senator Robin Padilla and the other committee members online, magandang umaga po muli. Ang mangyayari po ganito. This is a continuation of the hearing we conducted several days ago, and the committee will now take legislative notice of the municipal police report of Angono. The secretary, committee secretary is directed to retrieve a copy of the municipal police station apprehension report. So directed, as well as the report coming from General Armamento of the Southern Luzon Police. Is it Southern Luzon Police Command or Police Office? So directed. Magandang umaga po muli. Ang atin pong pakay sa pagdinig na ito ay alamin, una, doon sa Department of Justice kung natanggap na ba at naipadala na sa committee ito yung forensic reports ng University of the Philippines. Meron na ba ho tayong kopya? Wala pang kopya. The Department of Justice is directed to, merong inaabot sa'yo? Ngayon pa lang. Can you furnish this committee a copy of that report? Pangalawa, gustong malaman ng committee ngayon yung circumstances tungkol sa pagkakahuli, pagkakatakas ni Michael Cataroha. Dalawa po ang lumalabas o tatlo na ang lumalabas na report. Una, si Michael Cataroha ba ay tumakas noong July 14 sangayon sa Bureau of Corrections o July 7 sangayon sa Bureau of Corrections? Pangalawa, sa kanya pong salaysay sa harap ng Angono Police, sinabi niya na siya ay lumabas sa pamamagitan ng pagkopya ng stamp pad sa bisig gamit ang isang ballpen at kinopya at sinabayan yung mga bisitang pumapasok at pinili yung kanyang kasing tangkad. Subalit, ilang araw pakatapos ng sinasabing salaysay, ay sinabi naman niyang siya ay nakatakas, tumakas sa pamamagitan ng pagsuot sa ilalim ng isang garbage truck. At di umano ay mayroon pa lumabas sa social media na pinapakita sa Twitter X na siya ay sumuot sa ilalim. Aalamin ng committee ngayon, araw na ito, sa pamamagitan ng pagpasyal doon sa naturang lugar kung saan siya nagsimula at saan siya nagtapos, kung paano siya tunay na nakalabas dahil na rin sa mungkahi ni Senator Robin Padilla na magkaroon ng reenactment. Nagpapasalamat tayo sa pamunuan ng Bureau of Corrections sa pangunguna ni General Gregorio Katapang sa malugod na pagtanggap sa committee ito ngayong umaga. At subaybayan po natin ang pagsisimula ng kabanatang ito kung saan nagsimulang pumuga si Michael Cataroha doon sa sinasabi niyang lugar hanggang sa siya ay makalabas. Ang ilang pong mga bahagi ng ating pinag-usapan nung unang pagdinig ay itutuloy po natin sa isang pagdinig sa loob mismo ng Senado.
Sa araw pong ngayon, ang atin lamang pong gagawin ay yung reenactment. Sa Tagalog, atin pong gagawin sa pamamagitan ng aksyon ang pagpuga ni Michael Cataroha. Hinihiling ko po kung merong pangunahing salita si Senador Robin Padilla bago po tayo magpatuloy. Senator Padilla, you have the floor. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah. Isang magandang umaga po sa inyo. Sa akin pong tinitingala na senador, ang amin pong chairman, Senator Francis Tolentino. Mabuhay po, Senator. At sa atin pong mga kasama ngayon dito sa Bureau of Correction. Ako naman po, meron lang maikling panimulang salita. Patungkol lamang po ito. Una, gusto ko pong linawin muli na ako po ay galing dito sa Bureau of Correction. Kalahati po ng aking pangangatawan, espiritu, utak, nandito sa mga bilanggo. Ako ay nagre-representa ng mga bilanggo. Bukod sa nagre-representa po ako ng ating mga kababayang Pilipino na bumoto sa akin. Itong usapin na ito ay hindi po ito pwede nating basta isang tabi. Sapagkat ilang libo pong bilanggo ang naapektuhan dahil sa kalokohan lang ng isang tao o dalawang bilanggo o tatlong bilanggo. Hindi po patas, hindi po parehas kung yung ilang libong bilanggo ay magbabayad sa katarantaduhan lang ng isa o dalawang tatlong bilanggo. Hindi po fair yun. Dahil noong pong ako ay napiit dito, hindi naman po lahat ng bilanggo ay siraulo pa rin. Marami pa rin po ang gustong magbago. Kaya sana po, ito pong ginagawa nating pagdinig, hindi po natin inilalagay sa peligro o sa paghihirap o torture yung ibang bilanggo. Sana wag po nating kalimutan na meron po tayong United Nations guidelines sa prisoners. At kailangan po nating sundin yun. Hindi po nangungulungan ang mga bilanggo para torturein natin, pahirapan natin, hindi po. Nandito yan para i-rehabilitate po natin. Kaya po, Bureau of Correction. Kaya sana po, hindi hiling ko po sa lahat ng mga nandito ngayon, pati na rin sa mga kasama namin mambabatas, diyan po sa malaking kapulungan at sa mataas na kapulungan, mga congressman, mga senador, hindi po nating dapat i-put on trial ang lahat ng bilanggo dito. Ang dapat po natin ditong pagtuunan ng pansin, yung mga bilanggong nagpapasok ng droga, yung mga tumatakas na yan, napakaliit lang po ng porsyento na yan. Kaya sana po, ang hiling ko po sa inyo, maimbestigahan natin ito ng tama talaga kung paano tumakas tong ulol na ito para wag pong pamarisan at kung ano din po ang pwedeng gawin ng ating mga empleyado, ng mga gwardya na hindi na po maulit ito. At sana rin po, mabura na rin yung myth. Kasi ako, hindi po ako naniniwala na meron pang pinatatakas dito at pinagtatrabaho sa labas at pinang-hold up, pinagpapatay ng tao. 3 taon ho ako dito, wala akong nabalitaan na ganun, na nakakalabas. Ang alam ko hong mga tumakas dito, tigok din. Kaya sana po, maliwanagan po nating lahat kung ano yung myth, kung ano yung katotohanan sa kwentong kutsero, kung ano yung pampelikula lang, kung ano yung katotohanan. Yun lamang po, maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Salamat, Senator Padilla. But before we proceed, I'd like to ask the committee secretary, umupo ka siguro, to acknowledge the resource persons present. Briefly. Good morning, Mr. Chairman. Good morning, Senator Padilla. With us this morning is from the Bureau of Corrections, General Gregorio Catapang. Good morning, sir.
Also with him is Miss Catherine Kapanang. We also have former Deputy Director General Angelina Bautista. Good morning, ma'am. From the PIDEA, we have ASEC Renato Gumban. With him is Attorney Zarinia DG Aquino Isidro and Director Wardley M. Getala. From the Philippine Coast Guard, we have Coast Guard Mark Jefferson C. Mangoyob and Coast Guard Rolinda Lumanlan. From the PNP, OIC Chief of Police Angono Municipal Police Station, we have Police Major Lauro L. Moratillo. From the Department of Anthropology, University of the Philippines, we have Dr. Nesto Castro. And we also have forensic anthropologist Dr. Richard Jonathan Taduran of the University of the Cordilleras. That is all, Your Honor. Thank you. Thank you. Before we proceed, I'd like to remind all of those present before that you're still under oath. But for the new resource persons, I'd like you to please rise for the oath to be administered by the committee secretary. Pakitayo po yung bagong dating lang. Taas ang kanang kamay. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Please be seated. Salamat, salamat. Can we now ask the Bucor to usher in to this conference room Mr. Michael Cataroha, the PDL? Ano yan, nakaposas ba yan o paupuin? Baka makatakas sa posas. Sa dulo na lang paupuin? Sa dulo na siguro. Ikaw si Michael Cataroha? Paano natin ito patatayuin para itaas yung kanang kamay? Bago mo ibalik uli. Pwedeng wala munang posa siguro habang nag-hearing tayo. Pakitayo, Michael Cataroha, pakitayo, taas ang kanang kamay at sumunod sa panunumpa para magsabi ka ng pawang katotohanan. Ikaw ba ay nanunumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang sa pagpupulong na ito? Opo, sir. Gano'n mo po. Pakipatay yung microphone. Chief of Police Moratillo, kayo po ang nakahuli kay Michael at di umano nung hinuli nyo sa Barangay San Isidro, Angono Rizal, at isinailalim sa investigasyon, ang sinabi niya ay nakatakas siya noong July 7, 2023 at sinabi rin niya sa inyo na kaya siya nakatakas noon ay meron siyang gamit na ballpen, naghanap siya ng mga bisitang kasintangkad niya at pagkatapos kinopya na lang niya yung mga alas 3:30 ng hapon, nakatanggap po kami ng tawag na itong si Michael Angelo Cataroha ay spotted sa Barangay San Isidro. Specifically po doon sa Villa Angela, Sitio Manggahan. So dahil po sa may koordinasyon na din po sa amin ng Bucor late ng August 5 to 2023 at kilala naman po namin si Michael Cataroha dahil minsan po naserban po ng warrant na po siya ng aming himpilan sa Gumaca, Quezon. So kaya pina-verify ko po sa mga tao ko kung siya po talaga yon. Kaya nagbuo ako ng 2 team at dahil may guide po kami, sir,
pinarasap ko po yung kinaroroon ni Michael Cataroha. At doon nga po siya, naabutan po ng ating operatiba na habang kumakain siya doon sa bahay na aming pinasok po. So, bahay po ninyo yun? Bahay po ninyo yun? Bahay po ata ng pinsanin niya, sir. Pinsan niya. So, nung dinala nyo sa himpilan ng puwerpo ng kapulisan, ang binigay niyang salaysay ay siya ay tumakas July 17, yung gaya nung sinabi ko, kinopya lang yung mga tatak. Tama po ba yun? Tama po, base po sa kanyang salaysay, yun po ang sinabi sa amin. Tapos, tinorn over nyo siya sa Regional Police Office o kina General Armamento. Yes, sir. Nagkaroon po ng press briefing bandang hating gabi po. Minimaintain niya yung kanyang salaysay na siya ay tumakas sa pamamagitan ng pagkopya ng rubber stamp gamit ang isang ballpen. Tama po, sir. Hanggang dinala nyo sa Regional Police Office, ganun pa rin ang kanyang versyon. Nung dinala po namin siya during inquest proceeding po sa provincial prosecutor, nung Inquest tinanong- ito kasi may bagong kaso, evasion of sentence. Yes, sir. Nung dinala sa inquest, ano nangyari? Nung tinanong po siya ni Fiscal Jaime ko kung paano siya nakatakas, sinabi naman niya po na sumabit po siya sa truck ng basura palabas. Ilang araw yon pagkatapos ng unang salaysay? The day before po. The day Kinabukasan after, po. the day The day after. after po. The day after. Ayun. So Kinabukasan sinabi po. niya, sumabit na siya. Yes, sir. Nung bang siya nakapiit doon saan yun? Sa regional? Sa Angono Police Sa Station. Angono. Meron ba siya mga nakausap? Meron pumuntang abogado? Meron pumuntang kaibigan? Merong may posibilidad na nag-coach sa kanya? Nung una po namin siya nahuli, wala po. Hindi naman po siya nakausap ng magulang niya. Kinabukasan na po siya nakausap ng magulang niyang babae. So kinabukasan siya nakausap. Yung kausap niya yung magulang niya, may kasamang ibang tao, yung magulang niya, abogado o iba? Wala naman po. Nag-iisa lang po. So nung araw na yon, nag-iba na rin yung version niya. Nung kinabukasan po, during inquest proceeding lang po. Doon nga nakausap din ng magulang. Opo. Nag-iba na yung kwento niya. So hindi na siya sumabit na sa ilalim ng truck. Opo, sumabit na po daw May siya sa kopya ilalim. kayo nung unang salaysay niya? Actually po, hindi naman po namin siya kinuha ng salaysay dahil wala naman siya abogado. Bali, in-interview lang po namin siya at kusang loob namin niya sinabi. Ikinuwento yung kung paano siya nakatakas. At yung sinasabi mo ngayon, Chief of Police will form parts of the records of this case. Lahat nung sinabi mo. Yes, sir. Gaya nung, ulitin ko, sinabi niya na siya ay nakatakas gamit ang ballpen para kopyahin ang rubber stamp noong July Opo. 7. Opo, sir. Naglakad sa EDSA, yung ba yun? Naglakad Yes, sa sir. EDSA? At tinanong din po namin kung paano siya nakarating sa Angono. Ang sabi niya, binagtas niya ang EDSA hanggang Kainta, tapos nagpasabit-sabit siya sa jeep hanggang makarating sa Angono po. Salamat. Bahagi ng records ng proceedings ng committee ito ang inyong sinabi ngayon, Police Major Moratillo. Maraming salamat po. Tatanungin ko ngayon si General Katapang. General Katapang, kailan nyo unang nabalitaan na nahuli na si Michael Cataroha at paano po ito sinurrender sa inyo ng ating kapulisan? Ang alam po namin, August 15 ata, o nung nag-turn over dito sa amin, of course, nag-request ako ng kung pwede ma-turn over, but sabi nila, there are certain procedures na kailangan gagawin. Pinabayaan ko naman po. And then, of course, nag-coordinate kami at na-transfer po nung gabi na yon si PDL Cataroha. So, General, tuwing magkakaroon ng hearing siya, yung pangalawang kaso, yung evasion of sentence, lalabas uli ito. Pagpunta sa piskal, pagpunta sa juzgado, tama ba yun? Hindi po ako abogado, kaya I asked my DDG for Administration, Attorney Al, to answer it. Because, Your Honor, or Mr. Chair, siya rin po ang chief ng Board of Inquiry regarding that pagtakas ni Lalabas Cataroha. uli siya. Lalabas uli siya. Magandang umaga po. Depende po sa korte. Pero ire-request po namin through the prosecutor na kung pwede Zoom na lang po. Through Zoom. Meron naman po kaming korte dito sa loob ng Bilibid. Salamat. General, yung Board of Inquiry nyo kung paano tumakas siya, kailan lalabas yung report? Your Honor, unang-una po, ang pinagbasihan po namin, kaya po nasabi ng Bureau of Correction na July 14, ay Ang nag-conduct... tanong ko po, kailan lalabas yung report nyo? Siguro po, humihingi po kami ng mga 2 linggo po.
Kasi po, lahat po ng involved na mga, pwedeng involved na mga gwardya, pati po kung paano po nangyari ang nakalabas siya ay masusi po namin iimbestigahan. Nasimulan ko na po mag-conduct ng tactical interview po kay Mr. Cataroha at isasalali po siya talaga sa masusing investigasyon ng Board of Inquiry mismo. Siguro pagkatapos ng itong investigasyon nito. Salamat. The committee would also expect to have a copy of your comprehensive report. Tatanungin kita. Salamat, General Pereira. Salamat, General Katapang. Michael Cataroha. Lumapit-lapit ka sa mikropono. Kailan ka tumakas? July 7 po. July? 7 po. Anong oras? Alas 9 po ng umaga. Alas 9 na umaga. Anong oras kumukuha ng pumapasok ang truck ng basura? Alas 9 po. Alas 9. Sinabayan mo, pagpasok, paglabas, anong oras lumabas yung truck ng basura? Ba? Anong oras lumabas yung truck ng basura? Ano? Anong oras lumabas yung truck ng basura? Sabi mo, pumasok yung truck ng basura ng alas 9. Opo. Nakatakas ka rin ng alas 9? Wala po wala kasi wala po wala lang orasan nun eh. Walang relo. Opo, wala po. Paano mo ginawa ito? Pumasok ka sa truck ng basura? Pumasok ka sa basurahan? Kumain po ako kay Lani ng truck. Sa ilalim ng truck, pumasok ka? Opo. Pinag-aralan mo na, nakasya ka dun sa ilalim ng truck. Wala nakakita sa'yo? Wala po. Wala. Kahit alam mo meron CCTV roon, wala. Wala po. Yung dinaanan ng truck, ganun kalayo mula dun sa sinakyan mo hanggang makalabas ka ng gate. Hindi ko alam sir eh. Paano mo nalaman nasa labas ka na? Marami na po sasakyan eh. Marami na traffic na, marami ka Opo. naririnig. Opo. Anong ginawa mo? Anong naririnig mo maraming sasakyan? Bumaba po ako sa sisi. Bumaba sa Sisi po. C6. Opo. Paano mo nalaman C6 na yun? Doon po kami lumadaan eh. Sa C6. Pero kanina, sinabi mo kay Police Major Moratillo, binaybay mo ang EDSA. Malayo ang EDSA sa C6. Sisi po ako bumaba eh. Hindi totoo yung EDSA. Hindi po eh. Ay, yung nagsinungaling ka sa kapulisan. Opo. May kaso rin yun. Alam mo? So, anong totoo? Sumakay ka, bumaba ka sa C6. Pagbaba mo ng C6, Doon po ako naglakad, pauwi po ako ng polo. sumakay ka. Naglakad ka, pauwing Antipolo. Opo. Binaybay mo yung Laguna Tibay. Opo. Ba't mo nalaman na hanggang doon ba ang destinasyon ng truck? Yung wala kasi doon po lumayan yung kalaki. Hindi ko maipakiulit? Doon po kasi lumayan yung kalaki. Doon dumaan yung truck. Opo. Kakilala mo yung driver? Hindi po. Kakilala mo yung pahinante? Hindi rin po. Anong suot mo? Ganyan din? Nakaubad na po. Nakahubad ka, nakashorts ka na lang. Opo. Tuloy ka na sa Angono. Kahit na polo po. Antipolo, tapos tinuloy mo ang Angono, hindi na. Hindi na po. Saan ka naman tumambay sa Antipolo? Ka-audio po. Sa? Audio pailaan. Ba't may kakilala ka ron? Wala po. So palakad-lakad ka doon, nakahubad ka lang. Nakalamit na po. Saan ka naman nakakuha ng damit? Kakaibigan po. May kaibigan ka doon. Sino yung kaibigan mo? Yosme po. Ano yung PDL din dati? Hindi po. Ano yung mag-anak mo, barkada mo? Kaibigan lang po. Meron ba nag-utos sa'yo para tumakas ka? Wala po. Kusang loob ka lang tumakas? Opo. Bakit ka naman tumakas? Sobrang volume po. Ha? Sobrang volume po. Wala akong lalaw. Wala kang dalaw, nainip ka, Opo. naburyong ka. Opo. Doon ba habang nasa loob ka, may mga nabalitaan kang tumatakas din? Hindi ko alam sir eh. Ha? Hindi mo alam. Meron bang nag-udyok sa'yo na may gagawin ka sa labas pag tumakas ka? Wala po. Binayaran ka ba? Wala po. Kusang loob ka lang? Opo. Kusang loob ka. Ang ibig mong sabihin, na matagal mo na napag-aralan ng sistema rito, alam mo kung paano makalabas. Hindi po. Ay, wala ka ba nakita sa ilalim ng truck na mga salamin? Wala po. Hindi ginagawa rito? Yung salamin, may salamin para tingnan yung ilalim? Wala po wala kayo pa eh. Wala ka rin nakita aso? Wala po. Wala ka rin dinaan ng humps? Meron po. O hindi ka sumabit? Hindi po. Hindi ka tumama sa humps? Wala yun. Naikot yung propeller? Opo. Naikot yung propeller ng truck, hindi ka tinamaan? Malayo po. Ilang minuto ka mula nung sumabit sa truck hanggang makarating ng C6? Ilang oras? Oras po. Ilang oras? Hindi ko na po alam eh. Hindi ka nangalay pagkapit doon? Hindi po.
Ano ba, nagtali ka o ano? Nakahiga po. Paano ka higa doon? Nakasandal po. Nakahiga, nakasandal. Saan? Sa molye? Sa chassis po. Chassis. Di ba mainit yung chassis? Hindi po. July 7. July 7 may bagyo. Wala po. Wala? Tingnan natin sa ano. Committee Secretary, tingnan mo yung record ng Pag-asa ko. Ano yung, alam ko, bumabaha pa noon. Tingnan natin yon. So mamaya, sasamahan mo ang committee ito. Ituro kung saan ka nagsimula hanggang saan ka makaalis ng gate nito. Alam mo ba kung nakalabas ka na ng Bilibid? Opo. Alam pa, no? Narinig mo kumalampag yung gate, yung trangka? Opo. Ano narinig mo? Nakalabas ako ko ng bilid. So, mula nung sumampa ka sa ilalim ng truck hanggang makalabas ka ng gate, ilang oras? Minuto po. Anak niyo oras po. Puno na kagad ng basura. Opo. So, bago ka sumakay, hindi, ang sabi mo kanina, yung truck ng basura dumating na alas 9, puno na. Opo. So, pagpasok pa lang, puno na yung... Hindi po. Lumabas po kasi ako mo yung crack ng basura eh. Pakiulit. Lumabas po ako ng briyana namin. Na ko yung crack ng basura. Lumabas ka, nandun na yung truck ng basura. Opo. So, ibig sabihin, puno na ng basura. Opo. Matatandaan mo ba, makikilanlan mo kung anong uri ng truck yon kung makikita natin mamaya? Hindi na po eh. Bakit? Kasi po, marami po silang kalaki. Wala nang? Marami po yung umukuha nun eh. Hindi, pero siguro pare-pareho yung truck. Opo. Paano mo napili na yung truck na yon na merong higaan, Lahat malalim? naman po may ganun eh. Ha? Lahat naman po naka... Lahat. So mamaya, pag lumabas tayo, kaya mong ituro sa committee ito kung ano yung uri ng truck, kung saan ka humiga, Opo. ganong katagal ka nakalabas. Opo. Handa mong gawin yan bilang pagsabi ng katotohanan. Opo. Sa pagtagal mo rito, ganong katagal ka na rito? 2 taon? Wala pa po 2 taon. Marami ka na naririnig na kwento na marami na rin gumawa ng gaya ng ginawa mo? Opo. Mga ilan na? Yung una po masabi sir eh. Wala po. So, yung mga nababalitaan mo habang kumakain, nagkukwento-kwentuhan kayo sa Bisaya, nagsusultihan, nakabalik sila? Yung una sir eh. Balita ko eh. Patay na po eh. Patay na? Hindi mo na po pinapatay. Pag nakalabas, papatay na. Opo. Kaya hindi na nakabalik. Opo. Eh bakit ginawa mo pa lumabas din kung alam mo pinapatay yung iba? Makalamat nga po. Binuhay po nila ako eh. Nagpapasalamat ka, binuhay ka nila, binuhay ka ng ng Angono Police, lahat. Opo eh. Kahit alam mo na malaking kahihiyan ang binigay mo sa Bucor. Kaya po eh. Kaya umiit po ako na kasi sa kalap mo ng Bucor eh. Humihingi ng? Umiit po ako na malaking kasi sa kalap mo ng Bucor. Humihingi ka ng pasensya kina General Katapang at sa lahat ng taga Bucor dahil binuhay ka pa. Opo. Kaya po kung sakali po makakount niyo po ako, pasensya na po kayo. Kung sakaling, Kung sakali po makakount po nila ako, eh, mababago po. kung patatawarin kami, bago kang kaso, yung evasion of sentence, maghihiring, pinag-uusapan natin yan. Balikan ko yung unang nabanggit mo kanina. Marami ka narinig na istorya na tumakas dati, nakabalik, yung iba namatay. Sabi mo, Opo. doon ba lumakas yung loob mo? Gayahin ko kaya ito. Sir eh. Ganon din daw yung ginawa nila, tapos sasakay sa ilalim ng truck. Hindi ko po alam sir eh. Ay hindi, nakipag-istoryahan ka. Ano yon? Sa iyong selda o sa iyong mga kasama sa... Sige, Sputnik ka, no? Opo. Kilala mo si Mr. Capone? Opo. Ano mo yon? Umagal po namin. Commander nyo. Pero binilang ka nung umaga, di ba? Opo. Binilang ka nung tanghali? May bilangan ba nung tanghali? Opo. Nandun ka? Wala na po. Wala na. July 7. Opo. Pero nung humarap siya dito, ang sabi, nung nagbilangan, nandun ka pa nung hapon. Wala na po ako. Wala ka na. Opo. So, ganun katagal mo ito pinlano? 1 linggo po. 1 linggo. Pinag-aaralan mo yung truck. Araw-araw dumarating yung truck, alas 9. Opo. So, pinag-aralan mo, araw-araw. Walang, di ba meron itong mga sinasabi ni Senator Robin Padilla, merong barangay tanod? Opo. O yung barangay tanod, di ka nakita? Hindi po eh. Kasi marami pong nakatapo ng basura eh. Marami nakatapo na basura na nakakalat, nagtago ka ron. Hindi po. Ano ibig sabihin? Busy sila. Opo. So, sinamantala mo, pero sabi mo kanina, puno na yung truck nung dumating eh. Kaya po, kumukulong po ako ng mga oras na yun.
Kumukulong po ako sa pagbuhat mo ng basura. Tumutulong ka magkarga ng basura. Yung dump truck bukas ang likuran. Opo. Anong dump truck? Bukas ang tagiliran, bukas ang likuran? Bukas po yung likuran. Bukas ang likuran. So paghagis mo ng basura sa likod, siguro, habang naandar, Meron po lumaan na L300. may dumaan na L300. Opo. Nung dumaan yung L300, sinamantala mo, Nila po ako kumakot sa ilalim. pumasok ko sa ilalim ng truck. Opo. Ano naman yung L300 na yon? Ayun po yung umuha ko ng pagkain, mang iyo. Yung bang tinakasan mo, malapit doon sa lutuan? Opo, marami po. Pag pumunta tayo mamaya, may tuturo mo lahat yon? Opo. Wala na akong may dadagdag na katanungan. Kung nagsisinungaling ka, kung ano man ang gusto mo, malalaman natin ito mamaya at hihintayin ko rin yung resulta ng Board of Inquiry. Ganong katagal mo nilakbay mula doon sa sinakyan mo sa ilalim ng truck hanggang makalabas ng gate? Ganong katagal? Mga kalaking oras po. Kalahating oras. Opo. So, nung nakalabas sa gate, narinig mo sumara yung gate, maganda na yung pakiramdam mo. Opo. Ay, dumaan na kayo ng expressway, SLEX. Opo. Alam mo rin yung SLEX? Opo. So, hindi ka nag-isip na sa SLEX na lang ako bababa. Hindi po. Kasi titigil din yan, magbabayad din sa toll gate. Nung bumaba ka, nung lumundag ka dun sa ilalim, wala nakakita sa'yo? Meron po, nilakaniuran po. Ano? Nilakaniuran po, yung ako po namin. Oh, hindi ka pinansin? Hindi po, kasi malumi po ano eh. Madumi ka? Opo. Ay, yung pahinante, ilan ang pahinante nun? Kampo. Ha? Ilan? Wala po pa yan eh. Driver lang? Opo. Ganun pala, walang pahinante, walang kasama. Wala. Walang helper. Wala. Walang truck helper. Itutuloy natin ito unless may katanungan si Senator Padilla, tapos tutuloy natin ito. Michael, alam mo, humingi ka ng paumanhin dun sa bureau. Pero yung ilang bilanggo ang magdudusa ngayon sa ginawa mo. Alam mo ba yun? Oo nga po eh. Mababawasan ng privilege dyan. Kasi ganyan dyan. Pag may gumawa ng kalokohan dyan, damay lahat dyan. Yun na nga po eh. Pambihira, dapat nag-isip ka din. General, ano po ang mangyayari ngayon dun sa mga bilanggo niyan? Ano pong mawawalang privilege sa kanila? I-reviewin po namin yung policies dito, pati kasi may version rin siya na balak niya sumabay lang sa mga bisita. Lahat po ng policy i-review, pati pagkuha ng basura, kung anong oras at dapat siguro wala na mga pahinante katulad ng PDL na nakikitulong paglipat ng mga ano. And then of course tama po kayo na kailangan yung nangungulekta ng basura, yung tao lang nila. Wala pong lalapit na PDL kasi baka makahuga na naman kung baka maingganyo po yung mga tao dahil sa ginawa ni Michael, gagayahin, no? So kung gaano kabilis siya nire-enact namin in gun in 12 seconds 12 seconds nakapasok agad siya doon sa ilalim ng truck. So marami pong babaguhin, pati yung mga gwardiya haba siguro nagkakalat na nagkokolekta ng basura, may bantay na rin po. So Opo. Yung sa bureau po kasi makaka-adjust naman po yan dahil siyempre may disciplinary action dyan. Na ano lang ako si bilanggo, ano hong privilege mo wala sa mga bilanggo niyan? hindi naman wala pong mawawala. Tuloy po yung dalaw, pero ngayon higpitan ng konti. Dati po kasi may conjugal visit, may family visit. Medyo baka i-review na rin namin yon. Pero tuloy po, Senator Robin, bilang dating bilanggo dito, nararamdaman niyo yung paghihirap na nangyayari ngayon. As soon as maayos namin, kasi ma-review namin kung ano ba talaga ang kwento ng nangyari dito, we will adjust and hopefully itutuloy ulit natin yung dalaw naman po tuloy.
Kaya lang yung overnight po ang wala, medyo ngayong walang dalaw. General, Overnight. yung kasi ang nakakapagpawala ng init ng ulo. Alam nyo naman, yung change oil ang tawag natin. Opo. Mahalaga yun. Opo. Baka pumunta sa ulo yung oil. Opo, yung kasabihan nyo, yung init ng sa ano. Opo, parte ng rehabilitation din yun, sir. At sa importante po, nakita ko yung pag dinadalaw sila, yung mga anak nila, nakikita nila, lumalaki na nakikita rin Yun, sila. malaking bagay yun, sir. Malaking bagay po. Part po yun ng reformation na Senator, wag po kayong mag-alala. As soon as maayos na po namin itong problema na ito, we will inform you. Baka 1 week siguro, bigyan nyo po kaming 1 week para maibalik natin yung normal na bisita dito, Senator. Salamat po. Michael, ba't ka ba naburyong? Ako lalaw, sir. Oh, ang dami namang walang dalaw dyan. Ayaw ko sa mesas na kayo sa buwan, hindi ko malalaw eh. Paano yan? Dinamay mo na lang ngayon lahat dyan. Dinamay mo na lang lahat. Paano yan, oh? Maalala mo sila, sir. Kung ano kung gawin nila sa akin. Hindi. Bira yung mga katwiran mo. Gumawa ka ng kasaysayan dito. Akalain mo tumakas ka sa maximum. Pati ako hindi ako makapaniwala sa ginawa mo. Anong sabi ng pangkat sa ginawa mo? Yanit po sila sa akin yan. Ha? Yanit po sila lahat sa akin eh. Galit din kami sa kanila. Binola kami dito. Sabi niya, binilang ka eh. Saan ka nakaselda? 5'8 po. Muna. Hindi, Sputnik din yata yun eh. Opo. At palagi ko, sir, dapat wala muna sa Sputnik to. Oo, RDC ka muna siguro. Oo, kasi medyo maraming magagalit sa iyo, Michael. Kasi maapektuhan ng dalaw. Alam mo naman dito, para ka namang... Ilang taon ka na ba dito? 1 pa lang po, sir. Ilan? 1 pa lang po. Kaya naman pala. Alam mo, iho, napakahalaga ng dalaw dito. At yun ang pinoproteksyonan dito, yung dalaw. Tandaan mo yan. Tsaka sino ba yung, sir, asan na yung kamag-anak nito na nagtago sa kanya? Di ba? Harboring na fugitive criminal yon. Dapat kinasuhan mo siguro yun, sir. Sir, nung dumating po kami doon sa lugar, nag-iisa lang po siya doon sa bahay. Pero may nakatira po doon. Ano po? Meron po. Ano po kanila bang bahay talaga yon? O ano sila doon? Kararating niya lang po doon sa, ano sir, doon sa, ilang bahay. oras pa lang siya ron nakarating doon sa lugar, sir. Nasa loob siya ng bahay. Yes, sir. Kumakain siya. So pinapasok siya. Siguro, sir, kumakain siya ng... Dapat siguro maanuhan din yung pinsan nito. Bawal yun, sir. Yes, sir. Bawal yun. Harboring yun. Para hindi pang maraisan. Kung saan pa ito nagtago. Dapat siguro maanuhan din yun, sir. Saan ka pa ba nagtago pagkatapos nun? Wala po, sir. Hindi naman po ako nagtago sa pinsan ko, sir eh. Makakasama po sana ako. Kukulat mo kasi ako ng mga oras na yun eh. Magpapasama ka? Saan? Opo. Ano po sa pinsan ko eh. Papasama ka saan? Sa nanay ko po. Para po sumukat mo kaya nakukulit mo. Magsusuko ka na? Opo. Eh, hakot wala mo kami. Alam mo, Michael, isa lang sasabihin ko sa iyo kasi kung meron kang dapat sabihan kung ano talaga ang nangyari, ako yun. Naintindihan mo? Opo, sir. Huwag mo akong bulahin dahil kakampi mo ako. Magkaamoy tayo, pare. Nantandaan mo yun. Kosa, ha? Opo. Huwag mo akong bulahin sa nangyaring ito. Ikaw ba, naniniwala kang may pinapupuga dito para trumabaho sa labas? Hindi ko po alam, sir Eh. Ilang buwan ka na dito? Wala ka bang nadidinig sa mga pader? Mga pader dyan, nagsasalita. Wala ka bang naririnig na kwento-kwento sa pader? Wala po, sir eh. Hindi ka naniniwala Naniniwala naman po, sir. Kasi, na may pinalalabas? kasi mahiwaga po yung binibit eh. Mahiwaga. Opo eh. Ikaw ang pinakamahiwaga ngayon dito. Pambihira, oh. O sige, basta kung gusto mong magsabi ng totoo, sabihan mo ako, ha? Makikinig ako sa iyo. Opo, sir. Naintindihan mo? Salamat po, Ginoong Pangulo. Salamat, Senator Padilla. Isang tanong na lang bago tayo magsitayo.
at ulitin ko uli, meron lumabas na statement si General Katapang na tinurn over sa inyo, sa Bucor, ng Angono Police, si Michael. Gusto ko malaman kay Chief of Police, kailan ba tinurn over si Michael? Pakatapos nung inquest o before the inquest? Pagkatapos po ng inquest po. So after one day. Yes, sir. August 17, sir. Mga around 4 o'clock na siguro, sir, nakarating kami rito, sir. Pero may statement, General Katapang, can you validate this? May statement coming from your end na tinurn over sa Bucor si Michael on the night he was arrested. Ito ang totoo. Kasi in-inquest pa kinabukasan, di ba? Sama yung nanay. So, Yes, sir. May statement si General Katapang na on the night he was arrested. So anong totoo rito, General? Mr. Chair, Your Honor, nung nalaman ko nga na nandun na sa Angono, I immediately wrote a letter asking them to turn over to us, the PDL. But however, nangyari, ang actual turnover po nangyari, Your Honor, Mr. Chair, is 18 ng August, 5 p.m. ng hapon. Andito po sa report. So kinabukasan? Opo. Can the committee be furnished a copy Yes, of that report? Is that report coming from the police of Angono or Bucor? Bucor report po ito. Yung blow by blow na nangyari sa kanya. Can we be given a Yes, copy Your of that Honor, that we're will form submitting part this. as Exhibit D for Bucor? Yes, Your Honor, we're submitting Records will this. show that General Katapang has turned over the report to the committee secretary. Maraming salamat, kinlarify ko lang yon. Ang mangyayari po ngayon, ganito. Lalabas tayo, Michael, sasamahan mo kami doon sa sinimulan mo naghahakot ka ng basura, ituturo mo kung saan ka sumakay sa truck hanggang makalabas tayo ng gate. And the committee will appreciate all the narrative and incidents concerning the reenactment. Thereafter, the committee will suspend this hearing without the need for reconvening today. Until further notice, the committee will have another hearing in the premises of the Senate in the days ahead. We thank all the resource persons who joined us today. We thank Senator Padilla for gracing this occasion as well. Michael, tutuloy na tayo doon sa reenactment. This committee hearing is hereby suspended. So yun mga kababayan, at napakinggan na po natin ang hearing, no, sa pagitan po sa pagtakas po ni Michael Kataroha sa Bilibid Prison. So isinalaysay na din po, no, ni Michael Kataroha ang kanyang kung paano siya nakalabas doon sa Bilibid. So, ang tingin ko lang naman doon, at ito naman sinabi rin ni General, tayo po ay humihingi din ng paumanhin, no, sa ito. Pero ang tingin ko, nang dahil doon parang tumutulong din, parang ibig sabihin ni General na tumutulong din sa paghahakot ng mga garbage, no, yung mga PDL. So, yun sabi niya, dapat hindi na maari na sila ay tutulong, dapat may pahinanti ang mga truck na pumipick up doon ng basura. So ganoon naman talaga, no, mga kababayan, at dapat talaga bawal talaga yung mga PDL na tumulong sa paghahakot ng garbage pa truck, at upang maiwasan yung mga ganun na bagay at baka sumingit dyan sa truck, no. At dapat talaga yung mga truck pumapasok doon, lahat naman ng truck may pahinante sila na magano ng basura, magkakarga ng basura, hindi pwede yung PDL, no. So yun lang yung mga nakuha kung idea. So hindi ko lang alam kung paano yung mga idea nyo rin, mga kababayan, no. So i-comment nyo na lang below, mga kababayan. So hanggang dito na po ang ating update. So maraming salamat po sa inyong lahat. Tropang Tausug po muli.